humihiling ako ng tulong sa taong bayan. No? I-channel po natin ang galit natin para hulihin pa ang mga ito. Pumunta po kayo sa inyong mga probinsya, sa inyong mga lugar. Magtanong po kayo, meron bang project ang DPWH dito? Kumuha po kayo ng mga litrato. Kung meron po kayong mga kaibigan o kilala sa DPWH na nakikita nyo sa social media na nagpapakita ng mga magagara nilang kotse, magagara nilang bahay, padala nyo sa amin. Nasanay naman po kayo dyan sa akin. Nung dati nagpapadala kayo ng mga kamote driver sa kalye. O ngayon po, hanapin nyo po sila. Padala nyo po sa amin. Maniwala po kayo, lahat po sila. Isasama natin sa mga ganito, sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. We are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable for this unprecedented stealing of the people's money. No? Una po itong kaso na ihahain natin ng gobyerno laban sa mga taong involved dito sa pagnanakaw ng pera ng tao. Sabi po ng Pangulo sa akin mismo nung Sunday, bago siya umalis, at sinabi din niya nung pagkaupo ko lang bilang bagong sekretary ng DPWH, lahat ng kailangang managot, dapat managot. At sabi din niya, enough talk, enough process, umaksyon na tayo. At ito ang unang aksyon natin. No, ito ang unang complaint na final natin sa Ombudsman at marami pang mga padating sa mga susunod na linggo. 20 DPWH personnel, 20 and officials ang finala natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Galang, Lorenzo Pagtalunan, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Flora Lynn Simbulan, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawaran, Christina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Domasig, Giancarlo Rivera, John Benex Francisco, Jojo Marie Tayaw. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan, pero meron ding mga involved hanggang cashier. Kasi yung mga nagpalabas ng mga cheque, ng mga pambayad, dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay kasama dito. Meron din po tayong 4 na contractor at 5 tao. St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angeline Rimando, at ang admitted by herself mismo as beneficial owner, Cesara Rowena Discaya. Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo, Sims Construction Trading, Sally Santos, IM Construction Corporation, Robert Imperio. So, total of 25 persons and 4 construction companies, no? Ang kasama ng kasong ito. Ito ang mga kaso, final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification of public documents, and the violation of the Government Procurement Act. Ang malversation po through falsification at ang Anti-Graft Corrupt Practices Act because they have breached the threshold of more than 8.8 million. Non-bailable po ito. Non-bailable. At ang parusa po nitong lahat ng counts na ito ay life imprisonment.